Hello, isang magandang araw ng linggo po sa inyong lahat. Are you excited for today? May nakikita ako, may naghihikab pa. Ayan. Masarap po bang matulog? May naghihikab pa po. May parang ngayon lang nagising. Anyway, ang araw pong to ay araw ng pagsamba. Napakasarap po na sambitin ang word na pagsamba. Dahil ang pagsamba po natin ay para sa ating Panginoon lang. Alam po nyo, as we were worshiping, I remembered, sabi nung kaopisina ko the other night, ang lakas ng lindol sa Thailand. Alam niyo ba? 7.7. Sabi, yan, may nagugong mga buildings, ang daming nasaktan, etc. So, we know naman po, in our surroundings, sa ating, alam niyo na, sa nangyayari sa ating politiko, sa mga politika, sa politika natin, magulo. But one thing ang nag-strike sa puso ko, habang tayo nasa Panginoon, habang tayo sumasamba, our heart is steadfast, trusting only in the Lord. If God is in our heart, sabi nga, ano ang dapat nating katakutan? If God is for us, who can be against us? Di ba? Kaya may kapayapaan tayo, may kagalakan, yan, kahit anong mangyari. Ano mang trouble yan, ano mang problema yan, we have the assurance in our heart that God is in control. And our heart can always trust the living God because He is alive. Amen po ba doon? God is alive. So, patuloy po nating damahin ang pag-ibig ng Lord. Patuloy po tayong ma-excite and ma-encourage and ma-challenge ng salita ng Diyos sa umagang to. Mayroon po tayong guest speaker, pero hindi na po siya bago sa inyong paningin at pandinig. Yan. She came all the way from Angono, Rizal. Yan. Tulog pa po tayong lahat, nagbiyabiyahe na siya. 7 o'clock po, 6:30 po, nagluluto na ako ng pagkain nila. 7 o'clock, nasa bahay na namin sila. Ayan po. Every time that I'm inviting this woman of God, I always have the assurance in my heart na she speak from the Spirit of God. Yan. She speak from the Spirit of God, and I know naman na talagang kailangan niya mag-fasting bago siya mag-prepare ng message o kinakailangan niyang ihanda yung sarili niya. As we all naman, na lahat ng tumatayo dito ganon. But what I want to say is talagang we could really receive from her kasi po from the Spirit of the living God to her spirit, and then i-impart po niya sa ating mga espiritu yung mensahe ng Panginoon. Are you excited for today? Are you excited for today? Yan, all for God. All for God. Ayan, kabe-birthday pa lang niya, di ba? Happy birthday, Pastor Aglo. Actually, ang asawa niya, ang anak niya, lahat March, di ba? Ayan, marami nag-birthday po ng March. Ayan, papakilala ko na po. All the way from Angono, Rizal, from Word of Life, World Mission Church. Ayan, Word of Life, World Mission Church. Ayan, with many daughter churches everywhere in the Philippines. Ayan, Bicol. Ano nga yung maraming aswang? Capiz. Yan. Ayan, marami po. May Iloilo, kung saan-saan po silang chapter na. Kasi mga missionary talaga po sending yung kanilang churches. Maraming pastors. Ayan po, kasama po niya ang kanyang 2 anak. Si Sam, babae si Sam. Dito, lalaki ang Sam. Yan, si Sam, babae siya. Si Joss, ang gitarista ng World of Life, World Mission Church. Yan, Mandaluyong chapter, si Joss. And ang kanyang pastor na asawa, si Pastor Aladin. Yan. Ang kanyang bianan po ng guest speaker natin, all the way from Quezon Province. Kababayan ko siya from Quezon. Uwi na po siya bukas. Praise God, nakarating po kayo dito sa Bulacan, nakapamasyal sa isang linggo niyong pagbabakasyon dito. So, sabi ko nga po, our guest speaker for today is,
I've known her for being a preacher. Evangelist. From being evangelist to a preacher, siguro huli na lang ang pagiging teacher. Yan. Kasi pareho po kami yan. Evangelist, preacher talaga po yung aming gift. Huli na lang po yung pagiging teacher. Yun, di ko na po alam kung ilang taon na siya. Pero from working in the secular world, from being a manager of Shakey's for how many years, and nag-excel naman po siya, she gave up the work to voluntarily give her service to the living God. And may hinahawakan na rin po sila ni Pastor Ala na church sa Angono. May isang church, daughter church po ng Word of Life World Mission Church, Mandaluyong main church. So, ladies and gentlemen, Gios, let us all give glory to God for the life of our guest speaker for today, Pastora Gloria Batutay. Thank you, Pastora Joy. Actually, na-miss ko yung birthday mo. 60th birthday ni Pastora Joy. Sa mga hindi nakakaalam, para siyang 40 lang, Para magkaedad lang kami. Actually, lang po ako, 17 years old. Para mas malakas pa yung tawa dun sa 60, Di pa, 47 years old na po ako. Napakalaki po ng gap namin. But Pastora Joy and I, best friend talaga. So nag-celebrate po kami last Sunday ng aming 25th year anniversary ng husband ko, sa tramway. Imbitado sana kayong lahat. Pero sa Pasay, silver wedding na po kami, nagpa-renew po kami ng vows kay Pastor Joe last Sunday. So actually, parang hindi naman ako matatawag na guest speaker, kasi one heart, one mind, one spirit, ang Gios and Word of Life, and kapamilya, kapuso. And ito po yung lagi kong sinasabi pag tumatayo po dito, every time, na kahit sino po yung tumayo dito, the word of the Lord is the word of encouragement. Amen? Kaya po talagang ang salita po ng Panginoon nakakapagbigay po sa atin ng buhay. One word can change our lives. Tama po ba? Ang mensahe po na ibinigay sa akin ng Panginoon, it's about obedience. Ako po excited po ako sa mensahe na binigay ng Panginoon. No exempted. Kasama po ako dito. Tayo po'y manalangin. Panginoong Jesus, marami pong salamat sa umaga pong ito, Diyos. Tunay nga, Panginoon, na Ikaw ang dakila at makapangyarihan. Ikaw po ang Diyos na nagbibigay ng karunungan at kaalaman. Panginoon, bigyan niyo po kami ng talino, pangunawa, at maintindihan po namin ang iyong mensahe sa umaga pong ito. Tunay nga, Panginoon, na ang pag-ibig mo, ang pagmamahal mo sa amin ay walang kapantay. Salamat po, O Diyos, sa iyong presensya. Salamat po, O Diyos, sa iyong pag-ibig na nananatili sa buhay ng bawat isa. Tunay nga po, Diyos, na ikaw ay makapangyarihan. Panginoon, tago mo po ako sa iyong likuran. Makita po, Panginoon, at maramdaman ng bawat isa ang iyong kapangyarihan. Maraming pong salamat, Panginoon. Ang lahat ng ito ay binabalik namin sa iyo na may papuri, pasasalamat at pag-ibig sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Napakaganda po yan po, lahat po ng papuri sa Panginoon. Anong awitin po kanina na ibibigay po natin yung kaluluwa. Actually po, dun po ako na dun sa ating awitin po ng papuri natin sa Panginoon. Kung nasa puso po natin ang pagpupuri, nangungusap na po ang Diyos. Amen? Doon pa lang po sa pag-awit natin, sa pagpuri natin at pagbigay ng buhay natin, ng oras natin sa Panginoon, ang Diyos po ay nangungusap na sa atin. Amen? Amen. So, ang mensahe po na ibinigay ng Panginoon is about obedience. Obedience brings blessings. Ano po bang meaning ng obedience? Meaning of obedience refer to the act of being submissive to the restraint or command of authority of being willing to obey. Willing to obey.
And sabi naman po, sa word, obedience is a fundamental aspect of our walk with God. Ito po ay walk with God, personal po na yung paglilingkod po natin, yung pagsunod po natin, yung pamumuhay natin bilang isang Kristiyano sa Panginoon. And sabi rito, why obedience to God brings blessing? Paano daw po nagkakaroon ng great, abundant, overflowing harvest kung tayo daw po ay sumusunod? No? Minsan iniisip natin, sa pagsunod ko ba, paano ko makakamit yung blessing? Pero sabi po dyan, when we choose to align our lives with God's will, we open the door. Sabihin nga po natin, open the door. Yan. Ito po yung open the door sa uumpisahan natin at dito rin po tayo matatapos sa open doors. To a world of divine favor and joy. Let's explore why obedience to God is not just a duty, but a pathway to abundant blessings. Sa obedience po, pagiging obedient natin sa Panginoon, tamang pathway. Yung abundant blessing na marireceive po natin. And sabi dyan, why obedience to God brings blessing? Yun po yung nabasa po natin. And meron po akong kinuha na sample po o reference character sa ating mga kataas-taasang, di ba? Na example po, number 1 po, ang example natin is si Abraham. Sino po nakakakilala kay Abraham? Si Abraham po ay who demonstrate profound obedience when he was willing to sacrifice his son Isaac as God commanded. His faith was rewarded when God provide a ram as a substitute. Ayan, makikita po natin, yan po yung sample niya, Tines ng Panginoon yung pananampalataya ni Abraham. Alam po natin tong kwento na ito. Nung sinabi sa kanya, yung pagiging obedient niya na sumunod, ano po yung nasa puso niya? Ano po yung pananampalataya dito ni Abraham? At bakit siya sumunod sa Panginoon? Dahil si Abraham, alam na alam po niya sa puso niya, sa buong buhay niya, na kahit mamatay si Isaac, kayang buhayin ng Panginoon. That's faith. Yan po yung pananampalataya ni Abraham. Meron po ba tayong kagaya ng pananampalataya ni Abraham o katulad ng pananampalataya niya na kaya nating ialay ang ating mga anak kahit mamatay man yan, kayang buhayin ng Panginoon? Yun yung faith niya. And good thing, nung tines ng Panginoon ang pananampalataya ni Abraham, meron nang nakalaan Kasi yung pananampalataya niya, Lord, alam ko, sabi ni Abraham, kahit patayin mo yan, kaya mong buhayin yan. Anak ko yan mahal ko yan. At alam mong mahal mo kami. Ngayon, meron siyang preserve at meron siyang ni-ready na o ihinanda ng ram. Kaya makikita natin sa picture, nandito na siya. Ni-ready na siya ng Panginoon Na hindi naman talaga dapat patayin, Dumating ngayon ang liwanag at sinabing, oops, hindi yan papatayin mo hindi mo siya papatayin. Ang iaalay mo, na dapat ang ialay mo, itong ram na nilaan ko. Kaya po siya naandyan. Yung inahin na ram. Hinanda na po yun ng Panginoon. Yun po yung pananampalataya ni Abraham. Yun po yung una na in-example ko na obedient. Yung pagiging obedient niya, grabe, Nung pagtapos na na-test yung faith ni Abraham, grabe naman po yung blessing, Kung saan-saan po siya nagpupunta, pero grabe yung blessing na binigay sa kanya ng Panginoon. Pangalawa po, si Moses. Sabi rito si Moses, despite his initial hesitation, Moses obeyed God's command to lead the Israelites out of Egypt. His faith and obedience were instrumental in delivering God's people from slavery. Ano po yung pananampalataya dito ni Moses? At the age of 40 years old, nung 40 na po si Moses, nagdesisyon po siya. Ano po yung dinesisyon niya?
Naiwanan ng kayamanan. Bakit niya iniwan ng kayamanan? Mayaman po sila eh. Actually po, ang kayamanan nila ay walang kapantay. Talagang sagana sila sa buhay. Maganda yung kanilang pamumuhay, no? Kaya nung mababasa po natin to sa Hebrew 11:24. Ngayon po, nag-edad siya ng 40 years old, nagdesisyon siya na iwanan ng kayamanan. At gusto po niya sa buhay niya, na bukod dun sa mababang estado ng buhay, siya po ay nagpakailipin. So mas mababang estado. Yun po ang pinili niya. Kasi po yung pananampalataya niya na ibibless pa siya ng Panginoon at hindi po siya tumingin dun sa material na pagpapala. Kundi saan? Sa spiritual na pagpapala. Diba, the forms of blessing, the forms of highest blessing is what? Spiritual blessing. Hindi po tayo matatawag na isang may kakayanan, angat sa buhay, mayaman, kung ang spiritual po natin ay hindi nakikita sa buhay natin or wala po tayong level mataas na pananampalataya po sa Panginoon o relasyon sa Panginoon. Yan po, after po niya na naniwala siya sa Panginoon at nanampalataya siya, na pag iniwan ko itong mga kayamanan nito at magpapatuloy ako maglingkod sa Panginoon, malilid ko ang lahat ng mga tao. So nalid niya po yun, yung mga tao. Hanggang sa tumanda siya, patuloy siyang pinagpapala ng Panginoon. Amen. Yung pangatlo naman po na example ko is si Noah. Silang tatlo lang po yung kinuha kong example. Noah, who followed God's command to build an ark despite the challenges and ridicules he faced. His unwavering faith and obedience ensured the survival of his family and the animal during the flood. Or flood po to kulang ng L. During the flood. Kasi po, may sumpa sa kanila. Na kapag hindi sila sumunod, babahain sila, di ba? Kasi nasa dagat sila eh. Pero, ang iniisip ni Noah, paano ko ito mabubuo? Pero naniwala siya sa sarili niya dahil sa kanyang pananampalataya. Nagtitiwala siya na ang Panginoon ang magpo-provide ng lahat. Nanampalataya siya na hindi niya kaya na mag-isa, kaya niya na kasama niya ang Panginoon. Amen po ba? Yun po yung tatlong example. Pero po, makikita po natin dyan, yan nabuo po yun dahil sa pananampalataya. Amen. Pero po dito po tayo po focus the Gospel of Luke. Alam ko po na narinig nyo na po ito or na nakapagbigay na ng mensahe ang ibang pastor o ibang mensahero patungkol po sa Luke 5:1-11. Atin pong basahin. Sabi po sa 1, so it was at the multitude pressed about him to hear the word of God, that he stood by the lake of Gennesaret. And so who both standing by the lake, but the fishermen had gone from them and were washing their nets. Sa 3, then he got into one of the boats, which was Simon, and asked him to put out a little from the land. And he sat down and taught the multitude from the boat. When he had stopped speaking, he said to Simon, launch out into the deep and let down your net for a catch. But Simon answered and said to him, Master, we have toiled all night and caught nothing. Nevertheless, at your word, I will let down the net. And when they had done this, they caught a great number of fish, and their net was breaking. So they signaled to their partners in the other boat to come and help them. And they came and filled both the boats so that they began to sink. When Simon Peter saw it, he fell down at Jesus' knees, saying, Depart from me, for I am a sinful man, O Lord. 9-11,
For he and all who were with him were astonished at the catch of fish which they had taken. And so also were James and John, the sons of Zebedee, who were partners with Simon. And Jesus said to Simon, "Do not be afraid. From now on you will catch men." So then they had brought their boats to land. They forsook all and followed him. Ano po yung mensahe o kwento patungkol po sa Luke 5:1-11? Ito po ay nakuha natin dun sa title na ibinigay ko, Obedience Brings Blessings. Kung mapapansin po natin, dalawa po yung boat eh. At dun po sa kwento na yon, bumaba na sila, di ba? Kasi nagmemensahe ng Panginoon, nagbibigay na siya ng word sa mga disciple. Ito po yung unang disciple na tinawag niya. Nung nagbibigay na siya ng mensahe ang Panginoon sa kanila, ang Panginoon na nagsabi, "Simon, ihanda mo yung bangka mo." Pero sa isip ni Peter, dalawa naman po yung bangka namin, nakaligpit na nga po ako eh. Bakit yung isang bangka, hindi na lang iyon? Pero ang sabi ng Panginoon, ang ginawa kasi nila, pumalaot na sila, di ba? Pero wala silang nahuli. Ang sabi ng Panginoon, ang kumandang Panginoon, ihagis niyong muli ang lambat. Pero ang sagot nila, "Panginoon, magdamag na po naming hinagis ang lambat, pero wala po kaming nahuli kahit isa." Pero dahil sinabi mo, Panginoon, makikita natin yan sa 5, dahil sinabi mo, Panginoon, na ihagis namin ang lambat, kami po ay susunod. Nakuha niyo po yung kwento. Parang pwede nating isipin sa buhay natin, no? Na matutulog na lang ako kasi pagod na ako eh. Pero sabi ng Panginoon, manalangin ka. Meron kang dapat ipanalangin. Kaya ito po, sa kwento po ni Peter, dahil sinabi mo, Panginoon, ako po ay susunod. Doon pa lang sa pagsunod ni Peter, meron ng pagpapala na hindi nila alam. Kaya nga sa 8, di ba, sabi niya doon sa 8, when Simon Peter saw it, he fell down. Nagpakumbaba siya. Humingi siya ng tawad sa Panginoon. Bakit? Kasi meron doubt. Meron tayong ganun, di ba? Ako hindi po ako exempted. Meron po tayong ganun, nadadoubt tayo. Panginoon, pag binigay ko itong tithes ko, baka hindi bumalik? Meron ganun, di ba? Lord, itong sinaweldo ko, panggastos ko po ito ng 1 linggo. Pag binigay ko to na tithes, ng tithes ko, baka wala kaming kainin. It's a doubt. Pero by faith, no, nag-step up ka dun sa pananampalataya mo na ibibigay ko to. Kasi much better pa dun sa 1 linggo na pagpapala ng Panginoon. Kasi ibabalik niya 100-fold, 1,000-fold. Naalala niyo po ba, yung kinwento ko sa inyo, way back 2022 ba yan o 23? Ewan ko sa mga nakarinig na nito, no? Pero sa mga hindi nakakarinig, uulitin ko. Meron pong isang missionary. Sabi po nung missionary, "Panginoon, 2 po yung anak ko. Wala na po akong pantustos o pambigay sa kanila ng buong 1 buwan para mabuhay po kami." Alam niyo po, dahil meron siya sa puso niyang dapat gawin na manalangin siya. So nanalangin siya. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, mag-fasting. Nag-fasting po siya. Manalangin ka ng 2 araw. Sumunod siya sa Panginoon. Sabihin niyo, sumunod. Ngayon, nung pagsunod niya sa Panginoon, obedience, di ba? Sumunod siya sa Panginoon, ang sabi ng Panginoon sa kanya, manalangin ka ng 2 araw. Nanalangin siya. Panginoon, pagtapos po ng aking panalangin, ano po yung susunod? Sabi niya, pinoproblema mo yung kakainin mo o yung buong 1 buwan na budget niyo. Opo, Panginoon pumunta ka, tapos na siya mag-fasting, nanalangin na siya, pumunta ka sa isang mall,
piliin mo yung pinakamamahaling mall. Pinili niya ngayon yung mamahaling mall, no? At sabi ng Panginoon, kumuha ka ng isang buwan o isang cart. Isang buwan na pagkain mo. Hindi naman kasya yung isang buwan sa isang cart. Ilang cart yun? Pagpalagay na lang natin mga 5 o 10 cart. Kasi nga isang buwan eh. Siyempre may malalaking item doon, no? Mga gatas, bigas na lang ano. Kinuha niya, sabi mo Lord eh. Pero, dahil sa pagsunod niya, hindi pa rin nawawala yung doubt. Paano pagdating sa counter, wala naman akong dalang pera. You know? Tapos pagdating sa, ang dami niya ng cart, no? Sunod-sunod na. Sabi mo, Lord eh. Siguro mga 10 cart, no? Sabihin na lang natin 10 cart na lang. Basta sa loob ng isang buwan, pumila na siya. Yung cashier nag-break. Break time. Ng alas 12. Ay ma'am, cut off na po ako. Sabi ng Lord, dun siya na sa number 7 eh. Di ba number 7, number ni Jesus? Number 7 siya pumunta. Wala kang pupunta ang counter na iba, kundi dyan lang sa number 7. Noon pumunta na siya dun sa counter, sabi niya, nako, break time pa nung cashier, babalik pa ng alauna. Sabi nung cashier, ma'am, doon na lang po kayo sa kabila. Hindi, dito kasi ako pumipili. Dito daw ako pumila. O sige po, hintayin niyo po ako ng 1 oras. O sige, hihintayin kita. Pagbalik, bumalik na 1 oras na. Sabi mo, Lord, dito lang ako pumili. Ngayon, nung siya natapos na lahat nung siguro hindi natin alam kung magkano yun. Kasi yung isang basket lang, inaabot tayo ng 1,500, 2,000. Tama po ba sa mga nag-grocery? No, yung sa isang basket lang, hindi mo naman sasabing 200 yun eh. Minsan nagre-range ng 1,500, ng 2,000 sa panahon ngayon. Ngayon, nung magbabayad na siya, sabi niya, magkano po lahat? Siguro sinabi na nung cashier. Ngayon, tumunog ang supermarket. Dan, 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 dan! Ngayon, sabing ganon, today is our 7th year anniversary. Yung nasa 7th counter, lahat ng binili mo ay libre na. Palakpakan po natin ang Panginoon. Dahil po sa pagsunod. Ang blessing po, wala po doon sa grocery. Wala po dun sa mismong mall. Asan ang blessing? Asan po ang blessing? Nasa pagsunod. Yung kay Abraham, wala naman dun yung blessing sa anak niya. Isaac is a blessing of God. Amen po ba? Ang anak natin ay malaking o greatest blessing of God. Pero wala dun yung blessing. Nasaan ang blessing? Nasa pagsunod ng pananampalataya ni Abraham. Si Moses, alam nang wala ang blessing sa material na bagay. Nasaan ang blessing? Sa pagsunod niya. Nagdesisyon siya ng 40 years. Si Noah, nasa bangka ba yung blessing? Nasa magandang ark? Wala po. Nasa pagsunod po. Ganon din po dito sa babae na sinampol po sa atin ng Panginoon. Nasa pagsunod. Yung instruction ba? Na minsan nagtatanong tayo sa Panginoon, Panginoon, anong gagawin ko? Minsan hindi tayo nakikinig o nagbibingi-bingihan. Ako ganun po minsan eh. Pag sinabi na Lord, ito ibigay mo, bingi. Nabibingi ako. Di ba ganun po tayo minsan? Nangyayari. Tinitest po tayo ng Panginoon. Sabi ni Peter, Panginoon, 2 po yung bangka. Ba't hindi na lang yung isang bangka? Pero may gagawing miracle sa Panginoon. Kaya yung bangka ni Peter ang ginamit. Dahil po sinabi mo, Panginoon, sa verse 5, sabi diyan sa 5, but Simon answered and said to him, Master, we have toiled all night and caught nothing. Nevertheless, at your word, I will let down the net. Dahil sinabi mo, inutos mo, at ito ang sinabi mo sa amin, gagawin namin. At sa 8, anong sabi dun sa 8? Nagpakumbaba siya. Bakit siya nagpakumbaba? Sabi niya, Panginoon, humihingi po ako ng tawad sa iyo. Kasi po ako ay isang makasalanan. At pagtapos po noon, sabi po doon, ang natutunan po natin dito, number 1, obeying God is an essential step in receiving God's greatest blessings. Yung greatest blessing po
na pagsunod po natin sa Panginoon, kagaya po ni Peter, no, na sinabi mo Panginoon sabi po dyan sa Luke 5:6-7, and this time their nets were so full. Sumunod si Peter. Pero sabi sa 6 and 7, and this time their nets were so full of fish, they began to tear a shout for help. Ibig sabihin, no, halos mapunit na ang net, ang lambat sa dami ng isda na akala nila wala silang mahuhuli dahil magdamag silang nag-abang magdamag silang ng isda o hinagis ang net pero wala silang nahuli. Pero ito, nung sinuto sa kanilang Panginoon at sinunod nila, a shout for help. Siguro ang time to, tulong, tulong. Kasi maraming isda. Marami pang umaalis sa lambat. Sayang naman. Ibig sabihin po, ang mga isda ito ay malalaki. Sobrang lalaki. Kaya sila ay namangha. Their partners in the other boats, and soon both boats were filled with fish in the verge of sinking. So sa pangalawa po, our obedience always benefits others. Hindi lang pala tayo mismo, yung merong relasyon sa Panginoon, ang nagbe-benefit o nakaka-receive ng greatest blessings, kundi po others. Ano po ba tong others na ito? Relatives, family, friends, church. No, kapag ikaw na-bless, di ba ang heart natin, lalo na sa mga supporter, I will bless our church. I will bless all the pastors. The ministry, di ba? Yun yung heart natin Di ba minsan nga, pag nadadoubt tayo, Lord, saka na lang ako magsisid, saka na lang ako magbibless kapag marami na akong pera. Meron pong ganon, di ba? Ako noon, inano ko rin sa sarili ko yan na Lord, saka na ako magbibless kapag meron na akong trabaho before, no? Nag-work po ako sa Shakey's ng 22 years. As staff, parang ganyan, nag-training, management training, hanggang sa na-promote, manager. Pero po, ang heart ko po noon is to bless pastors. Hindi po ako supporter. Pero ang heart po namin, nung wala pa si Joshua, nagbe-bless po kami sa lahat ng pastor ng sako-sakong bigas. That's our heart. Napag-usapan po namin ng asawa ko. And yung mother ko po, yung mismong mother ko, hindi yan si Mother Earth. Mother ko, ang sabi niya, bakit kayo bili ng bigas? Kanino niyo ba binibigay yan? Siyempre parang pagsasabihin sa mga pastors, kayo nga wala ang bigas, tapos sila binibigyan mo. Ganyan, di ba? Siyempre, ano yun Minsan may maririnig kang ganon, pero yung pagsunod mo doon, pero yung pala, yung pagsunod na yun, merong promotions. Merong promotions. Kasi nagbe-benefit pala, hindi lang ikaw, kundi yung family mo. Tapos nung pinatanggap ko yung nanay ko, sabi ko, Ma, ito po kasi yung nangyayari sa church. Pinatanggap ko siya. Tumanggap siya sa Panginoon. Sabi ko, Ma, darating panahon, ibibless ka ni Lord. Naniwala siya dun. Alam mo ang blessing sa kanya ng Panginoon? Nung nasharean ko siya, balik-balik siya sa Australia. 2 sila ng tatay ko. That's the blessing. Sabi ko, Ma, di ba, bilines ka ni Lord? Kasi tinanggap mo siya Di po ba, hindi natin namamalayan yung pagsunod po natin, may mga blessings. Maaaring ngayong oras na to, iniisip nyo na pag kayo ay sumunod sa Panginoon, ano kaya yung great reward? Ano kaya yung overflowing blessing? Ano kaya yung great harvest? No, pag uwi ninyo, malalaman nyo, may nag-aabang na pala. Parcel! Ano yung parcel na yan? Bayad na to, 1 sakong bigas. Naniniwala ba kayo doon? Amen! Naku, pag di kayo naniwala, walang parcel. Yung parcel na yun, galing pa sa bundok ng tralalala. Yan po, no? Our obedience always benefits others. Isipin po natin na hindi lang tayo yung nagbe-benefit sa pagsunod natin. Kaya napakahalaga po nung meron tayong devotion, meron tayong fellowship. Ako po, nasa puso na namin yung makipag-fellowship talaga. Kasi doon ka lumalakas No? Doon ka nakakapag... kahit na yung if-fellowship mo ay
down na. Tapos ikaw down ka na rin. Pero dun pala sa pagiging down ninyo, mas lalo kayong lumalakas kasi pareho nyo nang i-experience yung pagda-down. Pero si Lord, nasa kalagitnaan natin para palakasin tayo. And sabi dito, think of how many people were blessed by Peter's obedience. Maraming na-bless. Kasi sabi ng Panginoon, lahat ng nahuli niyong isda ay pwede naman nilang isipin, no, na paghati-hatian ng mga disciples. Kasi yun yung unang tinawag na disciples. O dahil tayo nakahuli, di ba yung mga mangingisda naman? O magkakamag-anak tayo, o tayo lang maghahatian dito. Pero si Lord, ang kinuman niya, yung mga nakikita niyong tao sa kapaligiran, ang nabahagihan ko ng salita, bigyan niyo rin sila, bahagihan niyo rin sila. Kaya, yung blessing benefits others. Not only could the crowd see the Lord, hindi lang daw yung nakikita ng Panginoon and hear His lessons, but Jesus Himself also benefit. Si Lord din nag-benefit din siya kasi hindi niya na-expect, no, na ganun ang makukuha. And sabi po dito, sino po ang gusto rito maka-experience, no, ng good of the land? Best of the land. Ano kaya yung sinasabi ni Pastor ang best of the land, good of the land? Yung pag sinabing best of the land o good of the land, ito yung mga hindi pa natin na-experience sa mundong ibabaw. Ano kaya yon? Like for example, sabihin sa iyo ng Panginoon, bukas Makalawa, nasa New Zealand ka na. Wow! Sino pong gusto pumunta ng New Zealand? Mamasahe po kayo. Ayan, meron ako nakita, no? Na gustong mag-New Zealand. The best po ang lugar ng New Zealand. At sino naman po ang gustong pumunta rito ng Hong Kong? Ayan, mga lugar, no? Yan po yung best of the land. At isa pa po, bukod sa mga iba't ibang bansa, ano naman po yung mga pagkain na hindi pa natin nakakain? Pumunta po kayo ng Vikings, meron po dong lamb. Sa mga hindi pa nakakakain ng lamb, what is 1,200? What is 1,000? No? Na para matikman mo lang yung lamb. Pag birthday niyo po libre, hindi po ako endorser ng ng Vikings. Wala po akong pakialam sa Vikings. Kung gusto niyo pumunta po kayo. And yung mga prutas na mga hindi po natin kilala, na yan po yung gustong kainin. No, natin. Sino po nakakain na dito ng duhat? Mayroon pa na nakakain ng duhat. Best of the land po yan. Lahat ng klase ng pagkain na hindi po natin natitikman, best of the land po yan. No? At saka po yung mga dragon fruit, yung mga, di ba, makikita natin mamahalin. Ewan ko pa kung ano yung mga mamahalin na prutas dyan. Makita po natin yan, no? Sa picture. If you willing and obedient, he shall eat the good of the land or the best of the land. Ayan. Sino na po nakakain dyan ng yellow pepper? Green pepper lang kasi lagi natin nakakain, di ba? O red pepper na halo sa spaghetti, sa apritada, at saka sa ano. Pero yan, natikman niyo na po ba yan, yung yellow pepper? Manamis-namis daw po yan. And yan po yun, sabi po sa Isaiah 1:19, if you are willing and obedient, you will experience. Ma-experience natin yung mga bagay na hindi pa natin na-experience. Maniwala kayo sa hindi. Nung nag-15 years na po ako sa Shakey's, sabi ko, Lord, ang 15 years ko po sa Shakey's, ang binibigay po kasi more or less ng company, ewan ko po sa mga schools kung ganun din, more on watch. Yung relo. Di ba pag nag-10 years ka, yan, loyalty award, bibigyan ka ng relo. Tapos merong 15 years, loyalty award, bibigyan ka ng relo. 20 years, loyalty award, bibigyan ka relo. Pero nung 15 years, nag-pray ako sa Panginoon. Nung 15 years po namin, yan na po yung 10 years in the ministry naming mag-asawa na naglilingkod sa ministry. So 15 years na po ako sa company. Ibig sabihin na una po ako magtrabaho bago po ako mag-commit sa ministry. So nakapag-commit na ako, Lord, bigyan mo naman ako ng gift. Pero yung gift na to,
hindi ko ini-expect bukod sa relo. Kasi yung relo, kaya natin bilhin yan, di ba? Kapag ka-loyalty award ng company. Pero, na-lead yung sister ko sa Australia. Sabi niya, Glo, mag-asikaso ka ng visa mo. Sagot ko lahat. Alam mo, nakapunta ako ng Australia in 3 years. 3 months. Visit lang. Na-experience ko doon yung linis, yung ganda ng lugar ng Australia. Dinala pa ako doon sa snow. Nagpadulas kami sa snow na talagang pina-experience sa akin ng Lord. And yung mga chocolate na iba't ibang klase. At saka yung pink salt. Tapos, doon mo ma-experience sa Australia. Yung $2, kumuha ka, diba, mag-grocery kami, nakalagay doon, in $2, pick your fruits. Kahit anong klaseng prutas, punuin mo yung basket. $2 lang yun. Ayan, $2 before. Sabihin natin 100 pesos. Yung 100 pesos ngayon, 3 piraso mansanas. Di ba? Ang mansanas ngayon, yung medyo malaki, 3 for 100. Dating 10 piso lang. Ngayon, 3 for 100 na. Pagbibili ako ng mansanas. Pero doon, $2, pick your fruits. Lahat ng gusto mong prutas na hindi mo pa nakakain, doon ko po na-experience. Tsaka yung linis, yung talagang, alam niyo po sa ibang lugar, pag nando ka sa ibang lugar, talagang mai-imagine mo yung goodness ng Panginoon. Kasi makikita mo na, wow, grabe yung kirineate mo, Lord. Yung sa snow na lang, pupunta ka dun sa puro yelo, tapos aakyat kami sa bundok, lalagyan nila ng parang yung gulong, lalagyan nila ng kadena. Paano tatakbo yun, no? Yun pala yung technique doon para tumakbo. Kasi madulas. Yun po yun sa Isaiah 1:19. If you are willing and obedient, you will eat the best or eat the good of the land. Sa number 3 po, sabi dyan, when we obey God, it's bring joy. Tama po ba? Kasi nung naghuli po si Peter, maraming sumaya. Actually, si Peter, una siyang sumaya eh. Kaya nga humingi siya ng tawad sa Panginoon kasi may joy na sa puso niya. No, natuwan-tuwa siya dahil nga sa lalaki ng isda na nakita niya, Lord, patawad. Kasi nag-doubt ako na hindi na makakahuli ng isda. Pero kitang-kita niya sa dalawang mata niya na nakahuli sila ng ganong kalalaki na halos masira ang lambat. Diba, brings joy? Hindi lang naman si Peter ang sumaya eh. Lahat ng natao nandun sa kapaligiran at lahat ng mga disciples. And sabi po dyan, sa Psalms 119:2, joyful are those who obey His laws and search for Him with all their hearts. Diba minsan, kapag ka nagbibigay tayo ng joy pag uwi natin sa bahay, di ba yung meron kang blessing na hindi mo ine-expect? Pag uwi mo sa bahay, isi-share mo sa kanila. Yung joy na dala-dala mo, no? Nagmamanifest din sa kanila. Yung joy na pinapakita mo at yung joy na nanggaling sa Panginoon, nai-influence mo sa kanila. Nai-influensyahan sila. Amen po ba? The joy of the Lord is our strength. Kaya po napakahalaga minsan nung ma-attend tayo ng praise and worship, kasi may joy. May joy. Amen? Kasi nakikita natin kung paano kumikilos ang Panginoon. And sabi din po dyan sa Psalms 112:1, praise the Lord, how joyful are those who fear the Lord and delight in obey His commands. Yung fear ba na, Lord, gusto ko masaya lang. Ayoko po nung malungkot, di ba? Kaya praise the Lord na lagi tayong nandun sa joy sa buhay natin, no? Lagi natin nabibigyan ng papuri ang ating Panginoon. At makikita po natin dyan na yung disciple po, no, nandoon sila, wala silang disciple pang-siyam si Jesus. At ang ini-illustrate din po dito na yung pagsunod ay talagang hindi lang po talaga brings
blessing. Kasi yung kagalingan natin, it's a blessing. Yung health natin, it's a greatest blessing. Wala tayong sakit, wala tayong karamdaman, ma-hospital ka man, all is paid. Wala kang utang. In-illustrate din dyan yung ketongin. Bakit sinabi sa kanya na ang Lord naman nagpapagaling eh? At alam niya sa sarili niya na hindi na siya gagaling. Pero, instruction ba? Nakinig siya. Pwede naman siyang lumubog sa Ilog Jordan ng 3 beses lang. Pero ano instruction sa kanya? 7 beses. At sumunod. Sumunod din siya. Tama po ba sumunod? At saka po, sa pagsunod po natin, minsan talaga merong doubt, no? Minsan may doubt. At meron pong mga time o experience sa buhay natin na parang i-bless kaya ako ni Lord. No? I-bless kaya ako ni Lord. So ngayon, may testing ang Panginoon sa atin. Sa araw na to, sino po ang gusto ng blessing? Parang kukunti lang. Mayaman na po ba ang Diyos? Hindi niyo na po ba kailangan ng blessing? At least naniniwala po ako na ang Diyos ay pinagpala. Happy po ako doon. Blessed po ako doon. Pero it's a test minsan. Kahit nga marami ka ng pera, minsan as a workers, no? Kami, nung nararanasan ko, bakit pamasahin na lang yung pera ko? Ibig sabihin, pinambayad ko ng bills, hintayin mo pa yung sweldo, di ba? And yet, yung sa iba naman, na-experience, na hindi ka pa sumusweldo, inilaan mo na yung sweldo mo para pambayad. Na-experience nyo ba yun? Ako na-experience ko yun, hindi ako nahihiya. Na-experience ko po yun. And now, the instruction of the Lord, sabi nyo, tinanong ko po kayo, sino po ang gusto ng blessing? Ako rin po, kailangan ko ng blessing. So may instruction ng Panginoon, sino ang gusto ng 1,000? 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 Ang instruction. Sino ang gusto ng 1,000? That's the instruction. Parang si Lord and si Peter. Siguro ang instruction ng Panginoon sa kanya, kuhanin mo. Hindi mapupunta sa iyo yan nang hindi mo kukunin. That's the word. Nakuha niyo po ba ang senaryo? That's the instruction. Merong mga tao, even ako, gusto ko yan, Lord, gusto ko yan. Pero hanggang dun ka na lang. Pero kapag meron kang nakikipaglaban ka, kailangan ko yan, Lord, lumuhod ka, umiyak ka, mag-fasting ka. And that's the time na makukuha mo yung blessing. Kasi makukulitan ng angels eh. Sino ba yung puri ng puri na yan? Sino ba yung nangungulit na yan? Ibigay na nga yung blessing dyan. Na-please na ako eh. Ang sarap ng pagpuri niya. That's the act of faith. Alam niyo po, nung nag-crusade po kami, ang daming tao, crowded. Sabi ng pastor, sino ang gusto ng regalo? Sino ang gusto ng regalo? Alam niyo po yung lumapit kay pastor? Wala pa rin lumalapit para humabol sa kanya. Yung half stroke, kinuha niya yung pera na yun. Imagine, kung sino pa yung half stroke na hindi kayang tumakbo, that's the faith. Yun po yung obedience bring blessings. My angels, my Holy Spirit na nagsabi kay brother, kuhanin mo, manampalataya ka, mag-action ka. Narinig siguro niya. Hindi ako lalapit. Hindi si Lord lalapit sa'yo na para kuhanin mo. Sino may gusto ng regalo? Ikaw. Obedience is a choice. Kung susunod ka o magdi-disobey. Amen po ba? Ayan, sige, dito na po tayo. Namatay na po yung ano ko. Praise the Lord. That's the act of faith. Kagaya po yan ni Abraham, ni Moses, at ni Noah. And next, how many large fish, John 21:11, did they catch? So many so that they were not able to draw it. Ilang isda po yon? Sino nakakaalam? Wala na po akong pang-prize, pero sige, ilang ano po yon? Ilang isda na malalaki? Marami, gaano karami? Sino makakahula?
Ha? Merong cash prize. Ilan? More? More? Hindi 120? Ilan po? Ha? Ang sabi po dyan, how many? Sabi, large. Hindi po ito parang maliliit na hipon, hindi po dilis. Sabi nga, halos masira na ang nets. Halos masira na ang lambat. Pero dahil walang nakahula, wala akong utang ha, wala akong ipapang cash prize, yaan ay, may nagsabi ng 153. 153 big fishes. Kahit isearch niyo po siya. Pero yan, dahil masisira na ang lambat sa sobrang lalaki. Plapla siguro yan, no? O kaya pwede nating sabihin na talagang lapad-lapad yan o big head. Kasi 153, parang ang konti naman yan, Lord. May nagsabi pa, narinig ko na 1,000. Pero dahil sa masisira na ang nets, siguro nga malalaki. No, malalaki, big fishes. And next, what is the key to a great blessing? What is the key? Obedience is the key that opens every doors. Naniniwala po ba kayo na ang Lord maraming open doors? Sa lahat sa atin, ako nagbibilib pa rin ako ng open doors. Pag sinabing open doors, makikita natin, with S yan. Next po. I have opened a door for you, no one can close. Revelation 3:8. Pag nagbukas ang Panginoon ng pintuan, walang makakapagsara, kundi ang Panginoon lang sa pamamagitan ng pagsunod natin. Amen? Sabi doon, open doors. Next. Maraming pintuan. Ano yung mga open doors na yan? Sige po, hingin niyo po sa Panginoon yung mga open doors na gusto niyong i-open. Open doors po. Meron po kayong mga seconds na Lord, ano po yung mga open doors na yan? Sige po, next. The doors of salvation. Hindi lang ikaw yung masisave. The salvation of your family, neighbors, and friends. That's the open doors. Bakit natin nasabing open doors ng salvation? Hindi tayo madamot. Dapat yung relatives natin, yung family natin, they are saved. The doors of restoration. Maaaring yung restoration na ito is restoration for a broken family. No? Yung family lost na nawala. That's the restoration. Open doors po yan ng Panginoon. And the doors of opportunity. Opportunity in the ministry. Opportunity to share God's words. That's an open doors. Minsan nahihiya tayong mag-share. Pero open doors na pala yun. Yun sa pag-share natin, it brings blessing kasi nag-obey ka. May obedient ka. Obedient brings blessing. And the door of faith. Obey God's word. Kagaya ng mga sinampol natin kanina. Hingin niyo yung pananampalataya. Hingin natin kung ano yung pananampalataya ng mga sample ng mga taong narinig natin ngayon. Hingin natin yon. Lord, mayaman na ako may kakayanan na ako Bigyan niyo po ako ng pananampalataya na kagaya ng pananampalataya ni Moses na maglingkod sa iyo. Panginoon, bigyan mo ako ng pananampalataya ni Noah na alam kong disaster nang mangyayari. Pero mananampalataya ako sa iyo. In the doors of overflowing blessings. Ano yung gusto mong blessings? Kagaya ng fruit of the land na hindi natin na-experience? Or the door of the heart. Kagaya ni Peter, humility. Nagpakumbaba siya dahil alam niyang nagkasala siya. Aminin po natin yan. Open doors po yan Yung pag naging nagpakumbaba tayo o humility, na hindi mo kaya noon magpakumbaba, pero pag nasa church ka, nakarinig ka ng salita ng Panginoon, nashiran ka, no? Lumambot yung puso mo, that's an open door. Open door. And the door of divine protection, kahit nasaan ka,
nagbe-benefit yung family mo, yung relatives mo, kasi protected ka by the blood of Jesus. Ano man ang mangyari, the last time yung pastor na guest speaker namin, sumakay daw po siya sa taxing dilaw. Yung taxing dilaw na yon, naglabas siya ng pouch. Yung pouch po na yon, it's a plenty of dollars, na andun po yung mga golds niya na tinanggal, jewelry golds. Pero sabi niya, hindi niya tatanungin ang agency ng yellow taxi na kung may naiwan. Pero secured siya sa puso niya na meron akong naiwan na pouch. Dahil lingkod siya ng Panginoon, tagapagsunod siya ng Panginoon, tumawag siya doon sa dollar taxi. Ang sabi ng may-ari, meron pong naiwan na pouch sa inyo po ito. Na ibalik. Ibig sabihin, protected. Kaya open doors, the protection. Protected tayo ng Panginoon. And the doors of promotions. Yan, yung mga nag-work dito, di ba? Gusto natin yan, yung promotion. Promotion comes to God. And then, the door of supernatural harvest. Maaaring noon, 5 taon ka nang nagsisid, nagtatanim, nagtatites, pero pwede mo nang hingin sa Panginoon yung open doors supernatural harvest. May karapatan ka, may authority ka to declare and decree na, Lord, it's my time to harvest. Nagtanim ako. Sinabi mo, Lord, ganyan dapat tayo nagde-declare, Lord, nasa salita mo, na pagpapalain mo ko dahil sinunod ko ang utos mo. The doors of success, successful business. Yung mga may heart po dito na gustong may ma-open doors yung business. Ang dami pong opportunity when it comes business. Amen? Hallelujah. To God be all the glory. Pwede po nating minsan awitin yung sa puso po natin bilang panalangin. Yung inawit po natin kanina na ang buhay natin ilalaan natin sa Kanya. At ito po, habang inaawit po natin tong awitin na ito, namnamin po natin ang presensya ng Panginoon dahil sa oras pong ito, ang nais po ng Panginoon na tayo pong lahat ay mangusap sa Kanya. Nais pong marinig ng Panginoon sa puso po natin, no? Sa bawat isa po sa atin, at tayo po'y magsitayong lahat. Hayaan po natin na mapakinggan po itong awitin na ito. Gawin po natin itong panalangin at namnamin natin para po sa Panginoon. Sabi po kanina, ang Diyos po ay puspos ng pagmamahal sa atin. Sa oras pong ito, hayaan nating ibigay naman natin ang pagmamahal natin sa Panginoon. Dahil karapat dapat pong papurihan. Karapat dapat pong sambahin ang Panginoon. Karapat dapat po siyang bigyan ng parangal. Dahil sa pagising pa lang po natin, isa pong napakalaking pagpapala na tayo po ay may hininga. Panginoon Jesus na makapangyarihan, marami pong salamat o Diyos sa iyong mga salita na aming narinig. Marami pong salamat o Diyos sa pagkilos mo sa buhay namin. Maaari Panginoon na meron kaming pusong nadadoubt Panginoon, ngunit Lord, alisin mo ito sa puso namin. Panginoon, kami po ay nagpapakumbaba sa iyong harapan. Nagpapalinis ng iyong banal na dugo. Panginoon, nais po naming maranasan ang overflowing blessing, ang harvest, ang open doors. Lord, ikaw po ay tunay na makapangyarihan. Salamat po, Diyos, sa umaga pong ito, Panginoon, dahil pinatunayan mo na ikaw ay makapangyarihan. At marami pong salamat, O Diyos. Ang aming pong pagsambat, awitin ay inaalay namin sa iyo. Hallelujah. Namnamin po natin. Ibigin ka, Lord, hallelujah. Nang higit sa lahat. Ibigin ka, O Diyos, buong puso at lakas, buong isip at kaluluwa, habang
paglingkuran at papurihan ka. Ibigin ka, O Diyos, nang higit sa lahat. Ibigin ka, O Diyos, buong puso at lakas, buong isip at kaluluwa, habang may hilig sa paglingkuran at papurihan ka. Ibigin ka, O Diyos, nang higit sa lahat. Ibigin ka, O Diyos, buong puso at lakas, buong isip at kaluluwa, habang may hilig ka paglingkuran at papurihan ka. Ibigin ka, O Diyos, nang higit sa lahat. Ibigin ka, O Diyos, buong puso at lakas, buong isip at kaluluwa, habang may hilig ka paglingkuran at papurihan ka. Buong isip at kaluluwa, habang may hilig ka paglingkuran at papurihan ka. Paglingkuran at papurihan ka. Paglingkuran at papurihan ka. Lord. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon sa kataas-taasan. Hallelujah. To God be the glory. Amen and amen.